Sabi nga nila kung hindi mo kayang panindigan, wag mo na lang umpisahan para walang masaktan. Ito nga ang kwento ng buhay ni Rosie. Rosie, kailangan mo pumasok ngayon. Ngayon pa lang dating ng anak ng boss natin. Natigilan nga si Rosie at napatingin nga sa kanyang orasan nang makita nga nung oras na nga at akala nga niya ay day off nga niya ngayon. Huminga ng malalim si Rosie at agad tumayo. Akala ko ba day off ko ngayon? Tanong nga ni Rosie. Hindi ba tumawag sa'yo si boss? Ikaw ang sekretary niya, hindi ba? Tanong nga ni Ara. Hindi eh. Sige, papasok na lang ako ngayong araw. Sabi nga ni Rose. Kaagad nga na naghanda nga si Rosie at mabilis na nagbihis nga ng kanyang corporate outfit. Agad din nga niyang inayos ang kanyang buhok at mabilis na kinuha nga ang kanyang bag at agad na lumabas nga ng kanyang kwarto. Wala ang kanyang anak dahil nasa school kaya siya lang at ang maid nga ang nandito sa bahay nila. Ate Mary, alis na ako ha. Ikaw nang bahala kay Rosalie mamaya. Mahinahon na sabi nga ni Rosie. Opo ma'am, sabi nga ni Mary. Tumango nga si Rosie at agad na sumakay nga sa kanyang second hand na kotse papunta sa kumpanya. Nagtrabaho nga si Rosie bilang isang sekretary ng matandang Velasquez. Kaya naman tuwang-tuwa na nga si Rosie na kumikita nga siya ng malaki at na-budget na nga niyang pera para sa kanyang anak. Nakarating agad si Rosie sa kumpanya at agad nang bumaba nga para dumiretso sa loob ng company. Mabuti at nandito ka na. Ikaw pa naman ang kailangan ngayon, sabi nga ni Ara. Hindi naman kasi tumawag si Mr. Velasquez, kaya naman late notice galing sa'yo ang natanggap ko. Hayaan mo na at least nandito na ako. Sabi nga ni Rosie, sabay tanong kung nasaan ba. Nasa meeting room. Doon ipakikilala ang bagong presidente ng kumpanya at doon rin naman sasabihin kung anong dahilan. Imporma nga ni Ara. Batang Velasquez ang nandito. Gwapo at nag-iisang single sa bachelor. Yan ka na naman Ara. Natatawang sabi na nga lamang ni Rosie habang naglalakad nga sila. Bakit? Malay natin 'di ba? Baka may chance sa mga katulad natin sa batang presidente. Natatawang sabi nga ni Ara. Mas lalo ka na dahil ikaw ang sekretary. Napailing na nga lamang si Rosie at agad nga silang nakarating sa meeting room at nakitang nagkakagulo nga ang mga empleyado ngunit nang dumaan nga si Rosie ay nahati ang mga tao kaya naman mabilis na nakadaan nga si Rosie at nakita nga matandang Velasquez. Numiti si Rosie. Sir, nakaiting sabi nga ni Rosie. You're here. Kanina pa kita hinahanap. Ngayon ang pagalis ko ng ilang buwan at gusto kong ikaw nang bahala sa anak ko. Nasaan na ba yun? Napatingin-tingin na nga ang matanda sa kumpol ng mga tao at nang makita nga, agad nga niyang tinawag ang anak. Damian! Dad, may kausap lang po ako. So ano na pong nangyari? Tanong nga ni Damian at napatingin nga sa babae sa tapat niya. Your secretary? Gulat na napatingin nga si Rosie sa kung sinong lalaking nasa unahan noon. Ngunit agad nga niyang binawi ang gulat at malamig nga na tinignan si Damian. Hindi niya akalaing magkikita nga silang muli ng lalaking hindi niya inaasahan. Formal na ngumiti nga si Rosie kay Damian na nakangisi at hawak nga ang baba nga nito habang pinagmamastan siya. Nice meeting you, Mr. Damian. Sabi nga ni Rosie. Natawa si Damian. It's nice seeing you. Mukhang magkakasundo kayong dalawa. Mukhang kilala niyo na ang isa't isa. Nakaiting sabi pa nga ng ama ni Damian. Well, I love to be here. Nakangiting sabi naman ni Damian. Besides, meron na akong pinagkakabalahan habang hindi pa ako bumabalik sa Germany. Hindi na nga nagapala pa si Rosie. Natignan sa Damian. Dahil hanggang ngayon, hindi niya man lang naisip na anak nga ni Mr. Velasquez ang naka one night stand niya. At hindi lang yon, dahil mukhang hindi siya nito nakalimutan. Nakakabahala na nga, si Damian ang magiging boss niya sa loob ng ilang buwan. Napailing na nga lamang si Rosie at agad nga na nakinig nga sa unahan habang sinusulat ang mga kailangan.
Bilang ilang buwan akong nawawala. Gusto ko lang i-welcome ninyo ang aking anak na si Damian bilang acting president ng kumpanya dahil siyang makakatulong sa akin sa mga projects na kailangan matapos. Siya rin ang mamamahala sa iba't ibang warehouse ng ating kumpanya para sa construction at iba pa. Nakangiting sabi nga ng matandang Velasquez. Nagpalakpakan ng mga tao, tsaka tumayo nga si Damian na seryosong nakatingin sa unahan at hawak nga ang microphone. I don't have much to say but you can expect fair treatment, fair salary, at fair position to everyone. Lahat ng hindi natapos sa project tapusin natin. Tinignan nga ni Damian si Rosie na eleganteng nakaupo nga at nakatitig nga sa kanya. And I love to have any work here aside from being an engineer. Pagkatapos ng ganap nga, sa meeting room ay agad nga silang umalis at agad na sinamahan nga ni Rosie si Damian sa opisina nito. Huminga ng malalim si Rosie at agad na binuksan ang pinto para makapasok silang dalawa. You are acting like you don't know me, ha? Tanong nga ni Damian. Sir, oras po ng trabaho. Marami pa kayong papel na kailangan pag-aralan. Marami rin kayong dapat ni-approve at puntahan sa construction site. Hindi pinansin nga ni Rosie ang mga sinasabi nga ni Damian. Well, makakasama ba kita sa mga construction site? Tanong nga ni Damian at umupo na nga sa lamesa. Ikaw palang sekretary ng daddy ko. Dapat matagal na pala akong pumunta dito kung alam ko lang na nandito ka. It's been years, Rosie. Saad nga ni Damian. Ngumiti lang si Rosie, sabay-sabing, Don't worry, past is past, Mr. Damian. Napangisi na nga lamang si Damian. Para sa akin hindi. Naglakad nga si Damian papunta kay Rosie na mukhang palaban pa rin. Hindi ako alis dito nang hindi kita nakukuha. Tama na ang taon na hinayaan kita. Saad pa nga nito. Hindi sumagot si Rosie at nanatiling nakatingin nga kay Damian ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi maalis. You will never escape this time, Rosie. Try me. Malamig na saad pa nga ni Damian at tumatras na nga para gawin ang mga trabaho. Unang trabaho nga ni Rosie bilang si Damian ang kanyang boss. Hindi ganun kadali ang gustong mangyari ni Damian para sa setup nilang dalawa na gustong nasa loob nga siya ng opisina nga nito. Bakit kailangan pa kasi akong nasa loob ng opisina mo? Hindi naman tama ang gusto mong mangyari, sir. Saad nga ni Rosie. Ayoko nang lumabas para kausapin ka kung meron akong kailangan sa'yo. At sa loob, mas mauutusan kita. Pagdadahilan naman kanyang boss. May intercom naman po tsaka telepono sa opisina mo. Sagot naman ni Rosie. Ayaw niya lang na makasama nga si Damian, lalo pat tago ang anak niyang si Rosalie. Tumayo si Damian. Sino ba ang boss sa ating dalawa? Ikaw ba? Napalunok na nga lamang si Rosie at bumuntong hininga para tanggapin ang pagkatalo niya. Kagad na nagtawag nga si Ray Damian ng maintenance para ilipat nga ang upuan at lamesa nga ni Rosie sa loob at dahil gumana naman ang pagiging engineer nga ni Damian, siya mismong nagayos ng kanyang munting opisina sa loob na manghaman. Hindi pinakita nga ni Rosie ang mga yon sa mukha ni Damian at basta na nga lamang siyang umupo pagkatapos. See? That's great. Sabi nga ni Damian. Imbes na pansinin nga ni Rosie ay nilabas niya ang kanyang iPad para mabasa nga ang mga schedules ni Damian. May 3 meeting ka sa mga biggest clients ng daddy mo at may ongoing construction ng malaking bagay sa La Union at Batangas. Talaga? Tanong nga ni Damian. Marami naman palang iniwan si daddy na trabaho. Tumango si Rosie. Actually, marami pa kaya simulan mo na ang mga gagawin. Wait, so ibig sabihin nilang taon ka ng sekretary ng daddy ko? Hindi sumagot si Rosie at nanatiling nakatingin nga sa kanyang monitor. Pagkatapos ng may mangyari sa ating dalawa, dito ka na sa kumpanya nagtatrabaho? Tanong pa nga nito. Natigilan nga si Rosie at bayolenteng napatingin nga kay Damian nang umisi at kanina pa pala nakatingin sa kanya. I got your attention finally. Alam natin pareho na ilang taon na yon, pero destiny do its part, ha? Natawa pa nga si Damian at tumayos ng upo. One night stand actually.
No malice unless bibigyan mo. Kumanti nga ng ngiti si Rosie. Isa pa, ilang taon nang nakalipas. Iba-iba na tayo ng taong nakakasalubong at nakasama. So baka hindi na rin natin kilala ang isa't isa. Nagtagis nga ang panga ni Damian. At sa tingin mo maniniwala ako? Natigilan nga doon si Rosie. Hindi dahil hindi nga niya nagustuhan ng sinabi ni Damian kundi may ibang kahulugan para sa kanya ang mga salitang yun. Ilang beses nang lumunok si Rosie at pilit na inalis ang nangyari sa kanila at mas iniisip nga niya na lang ang kanyang anak na nasa eskwelahan at nag-aaral. Natahimik ka. Nakangiting tanong nga ni Damian. Natumpak ko ba ang nasa isip mo? Umiling si Rosie at pilit na kinalma ang sarili. Kung may problema ka pa, sa nakaraan ay wala na sa akin ang bagay na yun. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon ay ang trabaho ko at kung paano kita pakisamahan ngayon. Pwede? Magtrabaho na lang tayo. Bakit tila iwas ka? Seryosong tanong naman ni Damian. Kahit alam naman ni Damian ang sekreto ni Rosie tungkol sa isang bagay, hindi pa rin siya sigurado. Wala pa akong sinasabi, Rosie. Pilit nga ang inis na nilingon nga ni Rosie si Damian. Ito ba ang purpose ng Naputol nga ang sasabihin nga ni Rosie nang biglang, "Where's my kid?" Malamig na tanong ni Damian. Literal. Nanatigilan nga si Rosie sa kanyang narinig at unti-unting napatingin kay Damian na seryosong nakatingin sa kanya. Alam nito? Hindi alam ni Rosie ang sasabihin dahil maski siya, hindi mahanap ang mga salita. Nagsimulang manuyot nga ang kanyang lalamunan at nagbabadya nga ang mga luha sa mga mata niya. Damian. Tanging naiusal na nga lamang ni Rosie. Natawa si Damian. Relax, nagbibiro lang ako. Let's get back to work. Hindi alam ni Rosie kung maiiyak ba siya o matatawa sa ginawa ni Damian. Ngunit nakatatak nga sa isip ni Rosie na baka nga may alam si Damian dahil hindi malabo. Mayaman nga si Damian at ang angkan nga nila ay may agency para sa mga pulis at investigador pero imposible rin na may alam si Damian dahil kung meron, dapat nung buntis pa nga siya. Rosie? Tawag nga ni Damian. Yes? Okay ka lang? Parang namumutla ka. Tumango na nga lamang si Rosie at inabala na nga lamang ang sarili sa monitor. Ngunit hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Mabilis na tumayo nga si Rosie at agad na nagpaalam nga. Saglit na agad namang pumayag si Damian. Mabilis nga ang lakad ni Rosie papunta sa banyo at hindi na nga kinaya pa ng kanyang tuhod ang kaba. Hello ma? Tawag nga ni Rosie sa kanyang ina. O Rosie, napatawag ka. Nag-aalala nga agad ang boses nga nito. Napasingap si Rosie at tumingin nga sa salamin. Si Rosalie po. Nasaan po siya? Nasaan po ang anak ko? Tanong nga ni Rosie. Nandito. Kauuwi lang. Bakit nak, may problema ba? Tanong nga ng ina ni Rosie. Umiling si Rosie na para bang nakikita nga siya ng kanyang ina. Wala naman po. At namiss ko lang po si Rosalie. Tumawa pa nga si Rosie para alisin ang tensyon sa pagitan nila. Sige po, at ibababa ko na. Kailangan ko na rin pong magtrabaho. Kagad na bumalik nga si Rosie at naabutan nga niyang nakanguso habang kunot ang noo ni Damian. Huminga si Rosie ng malalim at kinalimutan nga ang nangyari. Ito yung building na balak itayo ng isang businessman. Tapos ang first to second floor at ready na rin para sa fourth at fifth. Mall kasi ito kaya naman kailangan na ring matapos para sa launching. Sabay na tumingala nga si Rosie at Damian sa mataas na building na nasa unahan nga nila. Ito ang building ng kanilang biggest clients. Pinagkatiwala nga nila ang building kay Mr. Velasquez dahil kilala itong engineer ng bansa. Tinignan nga ni Rosie si Damian na nakatingala nga at tinitignan nga ng mabuti ang building. Nasaan ang blueprint? Nandiyan na ba ang mga tauhan? Tanong nga ni Damian. Oo, kanina pa sila nandyan at handa na rin ang mga materials sa paggawa ng building. Priority ang building na to, sabi nga ni Rosie. Okay, tinignan naman ni Damian si Rosie. Dito ka lang ba? Mainit dito. May silong naman kaya okay lang. Isa pa kailangan ko dito kung sakali man
na may kulang na gamit ay pwede ko silang samahan. Ngumiti nga si Rosie at tinuro nga ang space sa hindi kalayuan. Tumango si Damian at tinignan nga na muli si Rosie. Hintayin mo ako dito. Don't go anywhere. Binigyan nga ni Damian ng hard hat at agad nga na lumakad nga palayo at doon lang nakahinga nang maluwag si Rosie. Pakiramdam niya ay ang bigat nga ng atmosphere kapag nasa harap nga niya si Damon, lalo pat sa sinabi nga nito na hindi nga ata siya nakatulog ng maayos. Ma'am, tubig po muna kayo at mainit, sabi nga ng isang construction worker na kasama nga ni Damian. Salamat po. Marami pa po bang kailangan ayusin? Tanong nga ni Rosie. Tumango ang lalaki. Opo, kailangan pang i-check ang nasa itaas at sementohin ng dapat. Kailangan rin i-check ang lugar at ang kuryente. Mga ilang buwan pa kaya siya matatapos? Tanong nga ni Rosie. Base po sa nakikita ko, baka higit kumulang na buwan o taon po, pero hindi mabilis ang progreso at nandito na si Sir. Baka buwan na lang, sabi nga ng lalaki. Dumating ang tanghali ay umorder na nga si Rosie ng kanilang pagkain at agad na pinamigay nga sa mga trabahador. Ngumiti si Rosie at natira na nga lamang ay ang pagkain nga ni Damian at ang kanyang pagkain. Napatingin doon si Rosie at nag-isip pa nga kung sasama ba siya o hindi na nga lamang kay Damian sa lunch. Sir, lunch na po. Formal na tawag nga ni Rosie kay Damian na may gloves nga at mukhang tumulong nga sa mga tauhan nga na magsemento. Sir? Kunot noo nga na tanong nga ni Damian habang nakatingin sa kanya. At sino naman ang nagsabi na pwede ka dito? Madulas at mabuhangin dito, Rosie. Nakasuot ka pa man din ng heels at skirt. Masungit na saad nga ni Damian kay Rosie. Kaya ko naman po. Tsaka dinala ko lang ang pagkain. Saad nga ni Rosie. Kakain na kasi ako, so baka gusto. Sabay na tayo. Seryosong pagpuputol nga ni Damian. Hintayin mo ako doon. Hindi na nga nakipagtalo pa si Rosie at tagad na nga lamang naglakad palayo. Maputik at tigit sa lahat, hindi kaya ng heels niya. Huminto si Rosie at tinignan nga ang kanyang heels at paa na marami ng buhangin. Kinagat nga ni Rosie ang kanyang labi at natigilan nang may humawak nga sa kanyang bewang na sa sobrang gulat nga niya, hindi agad siya nakagalaw. Careful, punong-puno ng pag-iingat nga, nasaad nga nito. Grabe pala ang putik dito, no? Saad na nga lamang ni Rosie kay Damian para mawala ang kaba na naramdaman niya. Nangilabot ang buong nga niyang katawan nang lumapat nga ang palad ni Damian sa kanyang bewang. Na kahit may tela, ramdam nga ang init. Napalunok na nga lamang si Rosie at tila kay tagal nga nilang makarating sa hindi maputik. Dito na. Humiwalay nga si Rosie. Dito na lang ba tayo kakain? Tanong nga nito. Imbes na sumagot ay lumuhod pa nga si Damian at hinawakan ng heels ng kanyang sandals. May table sa tent, hindi malayo dito. Napahawak nga si Rosie sa balikat ni Damian at pinanood si Damian na punasan nga ang mabuhangin nga niyang pulang sandals. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at ninais na nga lamang na hindi tumingin. Naiinis siya sa katotohanan, hindi niya alam kung bakit ginagawa nga ni Damian ang bagay na to. Next time, mag-rubber shoes ka o flat shoes, sabi nga ni Damian at tumayo na nga lamang para takpan ang init sa harap ni Rosie. Bakit mo ginagawa to? Tanong na nga lamang bigla ni Rosie. Kumunot naman ang noo ni Damian at nagtataka nga na napatingin sa babae. Para kay Damian, ay normal lang naman ang ginagawa niya, lalong-lalo pa na si Rosie ang nasa harapan niya. At hindi ibang babae, dahil kung ibang babae, baka hayaan na nga lamang ni Damian at hindi asikasuhin. Pero dahil si Rosie ang nasa harap niya, he would probably took care of her. Ang alin? Nagtatakang tanong naman ni Damian. Napapikit si Rosie at bumuntong hininga dahil baka normal lang ang ginagawa ni Damian at baka nag-a-assume lang siya o kaya binibigyan niya ng mali siya na hindi naman dapat. Dinilat nga ni Rosie ang kanyang mga mata at tinignan si Damian na sinasalo ang init ng araw. Wala. Kumain na lang tayo.
Malamig na sabi na nga lamang ni Rosie. Okay, weird, sabi nga ni Damian. Sabay nga silang kumain ni Damian at silang dalawa lang ang nasa tent, kaya naman ayun na naman ang kaba sa kanyang dibdib. Okay ka lang ba? Gusto mo na bang umuwi? Tanong nga ni Damian. Okay lang ako, sabi ni Rosie. Sigurado ka? Ayaw mong magpahinga? Tanong nga ni Damian. Umiling si Rosie. Sa kotse mo na lang siguro ako mamaya dahil ang init. Mas mabuti pang nandoon ka. Hindi rin ako mapakali na nakikita ka sa site at ganyan pa ang suot mo. Although, wala namang mali. Sadyang hindi lang akma sa lugar kung nasan tayong dalawa. Ngumiti si Damian at kumain. Katulad nga ng napag-usapan ay sa kotse nga ni Damian si Rosie na natili. Huminga ng malalim ang babae at napangusaw dahil ang lamig nga, ngunit naalala nga niya ang kotse na ito. After that night, sunod-sunod ang pagkikita nga nila ni Damian noon. Ngunit nang malaman nga ni Rosie na buntis nga siya, lumipad ka agad siya sa ibang bansa. Dasino? Tanong nga ni Rosie sa sarili. Napatingin-tingin si Rosie sa paligid ng kotse at natigilan na nga lamang nang may makitang maliit na picture sa dashboard ng kotse nga ni Damian. Nanlaki ang mga mata ni Rosie sa kanyang nakita. This is us. Napasingap si Rosie nang makita ang picture nga nilang dalawa na kapwa mga nakangiti at masaya. Bigla nga siyang may naalala at may naramdamang kakaiba. Ilang linggo ang nakalipas at pabalik-balik lang si Rosie sa construction site at trabaho at ilang linggo na ngang nakasama niya. Si Damian unti-unti na nga niyang napagtanto na parang pinaparusahan siya nito. A-acting nga na parang sweet tapos bukas, wala na naman. Kaya naman nagtataka na talaga at naguguluhan nga si Rosie sa kinikilos ng lalaki. Minsan pa hindi nga siya nito pinapansin na talaga namang nakakasama nga ng loob. Kape mo, malamig na sabi nga ni Rosie. Matamis ba to? Tanong nga ni Damian. Tingin mo sa akin, hindi marunong magtimpla? Sarkastikong umiti pa nga si Rosie. Natawa na nga lamang si Damian. Ang aga-aga ang init ang ulo mo. Huminga ng malalim si Rosie at agad nga na umupo sa kanyang lamesa para magsimulang magtrabaho. Napakarami pa nga nilang dapat gawin na halos si Rosie na ang nag-aasikaso dahil hindi na nga maasikaso pa ni Damian. Madalas itong banggitin ng mga baby clothes at iba pang stuff na pang baby, kaya naman alam nga ni Rosie ang kanyang nararamdaman kung mapipikon ba o mag-iisip na may alam nga sa Damian. Meeting time, sabi nga ni Rosie. Ano nga ulit pangalan niya? Sir Herbert po. Ngumiti si Rosie dahil naging magkaibigan na rin sila ng lalaki nung matanda pang Velasquez, ang boss nga niya. Pangit ang pangalan, sabi nga ni Damian. Nanlaki naman ang mata ni Rosie at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tumayo si Damian at agad nga na sinuot ang kanyang coat at sabay silang dalawa na lumabas nga ng opisina papunta sa meeting room. Good morning, Rosie. Nakangiting bati pa nga ni Herbert. Good morning, Sir Herbert. It's nice seeing you again. Nagagalak na sabi nga ni Rosie. Natawa nga si Herbert. Nandito ka pa rin pala hanggang natigil nga ang masamang pag-uusap nga nila nang malakas nga na tumikhim si Damian. Dahilan para mapatingin nga si Herbert. At bakas ang gulat. Mr. Velasquez! Sarkastikong umiti si Damian. Can we start the meeting now? Napapahiya naman na tumango si Herbert at agad namang naglakad si Rosie papunta sa kanyang upuan. Nagsimula ang meeting at tila wala nga sa mood si Damian at may mga pagkakataon pa nga na hindi maganda ang mga sagot nga ni Damian kay Herbert. Thank you, Mr. Velasquez, for granting our request. Nakangiting sabi pa nga ni Herbert. Tumango lang si Damian. Welcome. Tsaka naglakad na nga si Damian palayo at hindi man lamang tinanggap ang kamay ni Herbert. Na napapahiya na nga na binabaan na nga lamang at pinunasan. Kunot naman ang noon ni Rosie dahil nga sa ugali na ipinakita nga ni Damian na hindi niya alam kung anong dahilan at saan galing. Sorry kay Damian, baka hindi lang maganda ang mood niya ngayon.
Pagpapasensya na nga lamang nasaad nga ni Rosie. Natawa si Herbert at napailing. That's okay. Kilala ko naman ang ugali ng anak ni Velasquez at nasanay na rin ako. Hindi na nakakagulat since I worked with him last year. Still, sorry pa din po sir, sabi nga ni Rosie. Tumango at ngumiti lang si Herbert at iniangat ang papel. At least, approve ang papel namin. Pagkatapos ng meeting ay mabigat ang mga paa na naglakad nga si Rosie sa opisina ni Damian at agad siyang pumasok. Mabilis na binitawan nga ni Rosie ang kanyang papel at agad na humarap nga kay Damian. Anong behavior yon? Tinuro pa nga ni Rosie ang labas ng pinto. Tama ba ang ugaling pinakita mo sa client mo? Saad nga nito sa kanyang mismong boss na ex. Wala akong matandaan na ugaling pinakita ko, Rosie. Besides, gano'n naman talaga ang trato ko sa mga kliyente. Bahala na lang sila kung maiintindihan nila ako. Nagkibit balikat na nga lamang si Damian. Natawa si Rosie at hindi makapaniwala. Halos ipahiya mo siya kanina sa meeting para lang tumaas ang ego mo. Teka, bakit ba natin siya pinag-uusapan at bakit mo siya pinagtatanggol? Natawa si Damian at nilapag ang baso ng kape. Client siya ng daddy mo. Most trusted and loyal client. Hindi tama ang ginawa mo kanina na basta mo na nga lamang iniwan sa ere ang kamay niya at hindi ka man lang nagsorry. Do you like that old man? Nanliliit pa nga ang mga mata na saad ni Damian na tila nagbibintang pa nga o hindi nga niya ma-explain kung nagsaselos. Nanlaki naman ang mata ni Rosie at napatingin kay Damian. Seryoso na nga ang mukha at mukhang hindi na nagbibiro pa. Tumayo si Damian at galit nga na tinignan si Rosie. Huminto lang si Damian ng kaunting metro bago nga nilagay sa bulsa ang mga kamay. Hindi ko gustong lalaking yun, Rosie. Ganun na ba kayo ka-close? At nakuha mo pa siyang ipagtanggol? Ngumiti si Damian. Huwag mong sabihin na pang matanda na ang type mo sa mga lalaki. Ano bang sinasabi mo? Tsaka bakit ka ba nagagalit? Hindi makapaniwalang tanungan ni Rosie. Kinausap ko lang naman siya at binate sa umaga. Ngumisi nga si Damian at mas lalo nga lumapit kaya naman na paatras ng konti si Rosie dahilan para makaupo nga ang kalahati nga ng kanyang pangupo sa lamesa. Ayokong umingiti ka sa iba, Rosie. Nagagalit ako. Seryosong sabi nga ni Damian. At ayoko rin na nakikipag-usap ka sa ibang lalaki na hindi ako komportable lalo na't wala namang kinalaman sa negosyo. Ano naman sa'yo, Damian? Kung pagbawalan mo ko para bang pagmamay-ari mo ko, para sabihin ko sa'yo, matagal na tayong tapos kung iniisip mo. Magmula nang may mangyari sa ating dalawa, minarkahan na kitang akin ka, Rosie. Pagbuputol naman ni Damian sa sinasabi ng babae. Anong karapatan mo para kalimutan yun? Wala lang ba yun sa'yo? Dumaan ng lungkot sa mga mata ni Damian, ngunit napalitan ng galit. At oo, aminin ko, I'm jealous. Nagsiselos ako na kaya mo silang ngitian at ipagtanggol habang ako, hindi mo man lang matingnan. Napakurap na nga lamang si Rosie at nagulat sa mga sinabi ni Damian. Gulat dahil hindi nga niya inaasahan at gulat dahil hanggang ngayon naalala nga nito ang nangyari sa kanila 7 taon na nga ang nakalipas. At ngayon, sasabihin ko ulit, markado ko ang buong pagkatao mo noon pa man at hanggang ngayon. Paano ka nakakasiguro na ikaw lang ang lalaking dumaan sa katawan ko? Nanginig pa nga ang boses ni Rosie. Pero ngumiti si Damian at marahan na hinawakan nga ang siko ni Rosie para alalayan na makatayo. Dahil alam ko, makahulugan naman ang sabi ni Damian at inayos nga ang tayo nito bago kinuha ang baso ng kape. Habang si Rosie ay nakatulala at hindi alam kung anong gagawin, nagtuloy-tuloy ang trabaho ni Rosie at pilit na kinakalimutan nga ang nangyari kanina lang sa opisina. Maya-maya nga lang nakatanggap nga si Rosie ng tawag galing sa kanyang ina kaya mabilis nga siyang tumayo. Sasagutin ko lang, imporma nga ni Rosie. Go ahead. Ngumiti lang si Damian. Lumabas nga si Rosie at mabilis nga na sinagot ang tawag.
Ma? Tawagan ni Rosie. Anak, pwede ka bang umuwi dito ngayon na? Ang taas kasi ng lagnat ni Rosalie at panay pang reklamo na masakit ang tiyan niya. Natataranta ang boses nga ng kanyang ina. Ano po? Nataranta kaagad si Rosie. Pakausap po ako sa kanya, ma. Napahawak nga si Rosie sa kanyang noo at isang saglit pa nga ay narinig na nga niyang iyak ng kanyang anak. Mommy? Umiyak nga na tawag nga ni Rosie. Baby, anong nangyari? Nag-aalala pa nga na tanong nga ni Rosie. Masakit po ang tiyan ko, Mommy. Mommy, please, I can't take it anymore. Please come home. Sad nga nito. Kinagat nga ni Rosie ang kanyang labi. Sige baby, pakausap ulit ako kay mama. Rosie, dadalhin na namin siya sa ospital. Seryosong sabi nga nito. Tumangot-tango na nga lamang si Rosie habang hawak ang kanyang labi. Opo ma, magpapaalam na ako sa boss ko. Binabangan na nga kaagad ni Rosie ang tawag ngunit lingid nga sa kanyang kaalaman. Hindi nga niya napansin na tahimik na nakikinig nga si Damian. Agad na pumasok nga si Rosie at nakita nga si Damian na nakaupo at mabilis na nagangat nga ng tingin nang makitang nasa harapan nga siya. I need to take a leave. Seryosong sabi nga ni Rosie. Emergency lang at kahit isang linggo lang. Go ahead. Seryosong sabi nga ni Damian. Make sure na babalik ka kaagad. Sad naman ito. Nagulat man hindi na nga nakikipagtalo pa si Rosie at mabilis na tumakbo palabas habang tinatawagan nga ang kanyang ina. Habang si Damian naman ay tumayo at kinuha nga ang kanyang cellphone. Make sure that she has the best doctor. Seryosong sagot pa nga ni Damian. Magbabayad ako ng malaki. Yes sir. Sagot naman ng lalaki sa kabilang linya. Ilang araw nang nakalipas, bumalik na nga rin si Rosie sa kanyang trabaho. Pumasok nga siya na may namimiss at hindi niya alam kung sino dahil sa ilang araw na nawala siya ay parang naninibago nga siya at parang may kulang nga sa buhay niya. Uy, welcome back, Terror Secretary. Sad pa nga ni Alexis. Ikaw talaga. Natawa na nga lamang si Rosie at napailing. Kamusta naman dito habang wala ako? As usual, maraming trabaho at madalas rin ang pagalis na sir. Sabi nga ni Alexis. Pero lagi naman ay masungit ang aura niya nang wala ka. Napatango na nga lamang si Rosie at nagsimulang magtrabaho. Agad niyang inasikaso ang mga papel at ilang tawag bago nga siya pumunta sa construction site. She wore rubber shoes, jeans, and a polo shirt. Lumabas nga siya kaagad ang pamilis na sumakay nga sa elevator papunta sa ground floor at nang makarating nga sa ground floor, agad siyang sumakay sa kotse at mabilis na pumunta kung nasan nga si Damian. Hello? Tawagan ni Rosie. I miss you. Mahinang boses naman na saad nga ni Damian. Natigilan nga si Rosie at muntik na ngang mapreno ang kanyang kotse dahil nga sa labis sa pagkabigla kay Damian. Huminga ng malalim si Rosie at agad na binaba nga ang tawag at minaneho na nga lamang nang mabilis ang kotse at nang makarating nga sa site, agad na nga siyang bumaba at nakita nga bala ang mga tauhan sa kumpanya sa paggawa ng mall. Tirik na tirik nga ang araw kaya naman agad na nilabas nga ni Rosie ang kanyang sombrero at agad na naglakad papunta sa kanila. Binati agad siya ng mga tauhan dahilan para mapangiti siya. Si Sir Damian po, nasa loob po at may inaayos lang. Gusto niyo po ba na tawagin ko? Sabi pa nga ni Jerome. Umiling agad si Rosie. Maghihintay na lang po ako dito. Sige po ma'am, sa tent na lang po siguro kayo para hindi po kayo masunog sa araw. Ngumiti nga si Jerome at agad na nagpaalam. Sa araw na yon, hinanda lang ni Rosie ang pagkain ni Damian at natigilan nga nang may mapagtanto. Bakit ako nakangiti? Bulungan ni Rosie at dahan-dahan na nilapag nga ang pagkain. Work lang yan Rosie, okay? Saad nga niya sa kanyang sarili. Rosie, malakas na tawag ni Damian. Gulat na humarap naman si Rosie, ngunit mas nagulat nga siya nang yakapin nga siya ni Damian at mabilis na humiwalay nga sa kanya. Kitang-kita niya ang tuwa
Sa mga mata ni Damian bagay na nakita nga niya na noon pa sa tuwing magkikita nga sila. Goodness, nandito ka na pala. Nakangiting sabi nga ni Damian. Ngumiti na nga lamang rin si Rosie. Oo, kanina pa. Nag-aanta lang ako ng pagkain dito. Actually, nagluto ako ng adobo. Natigilan nga si Damian. Adobo for me? Sad pa nga nito. Yes. Agad na sabi naman ni Rosie. Mabilis na agad na kinuha nga ni Damian ang kanyang pagkain at agad na umupo. Natawa na nga lamang si Rosie at mabilis na umiling at kasunod nun ay sunod-sunod ang dating ng mga workers kaya naman mabilis na nilabas nga ni Rosie ang box na may lamang pagkain para sa kanila. Pinanood lang ni Rosie sila Damian at nang matapos nga ang mga to bumalik na nga rin sila sa trabaho pagkatapos ng ilang minuto. Malapit na ba kayong matapos? Tanong nga ni Rosie. Yes, kaunti na lang at malapit na rin matapos ang loob at ang labas. Sabi ni Damian. Kung sa bagay, ay araw-araw kayong nagawa dito kaya feel ko buwan lang rin ang duration sa project. Sabi nga ni Rosie. Tumango naman si Damian. Anyways, kamusta siya? Tanong nga bigla ni Damian. Natigilan si Rosie ngunit napagtanto na baka kaibigan nito ang tinatanong. Okay naman ang kaibigan ko. Sabi lang ng doktor, kailangan lang niyang magpagaling at pwede na siyang umuwi pagkatapos. I'm glad that she's safe. Sad na nga lamang ni Damian. Napalunok si Rosie. Oo naman. Lumipas ang gabi at mabilis na nga na umuwi ang mga workers. Sakay ng company van papunta nga sa lugar kung saan sila nag-i-stay. Naiwan naman si Rosie at Damian na nakatingin sa kotse nga ni Rosie na na-flat ang gulong. Bumuntong hininga si Rosie at agad na tinignan nga si Damian. Nakabababa lang ng cellphone. Papunta na sila. Ihatid na lang kita. Sabi nga ni Damian. Ha? Bakit? Nataranta nga kagad si Rosie. Anong bakit? I want to see your house. Sabi nga ni Damian. Sabay tanong ng, masama ba? Hindi naman. Kinakabahan nga na saad nga ni Rosie. Then let's go. Pagputol nga ni Damian, sasasabihin nga ng babae. Sakay ng kotse ay kabado nga si Rosie na baka nandoon nga ang anak o lumabas ang anak niya. Pero teka, bakit nga ba siya natatakot? Hindi ba ito naman ang gusto niya para sa anak? Huminga ng malalim si Rosie at agad silang nakarating sa bahay. Sa lalim ng kanyang iniisip, hindi niya namalayang nasa harap na nga niya si Damian. May problema ba? Tanong nga ni Damian habang hawak nga ang pinto ng kotse. Wala naman. Kagad na lumabas nga si Rosie at tinignan nga ang malaking gate ng kanilang bahay. Salamat. Bukas ay baka maayos na ang kotse mo or sa isang bukas pa, ako na lang maghahatid dito ng kotse. Sabi pa nga ni Damian. Nasa kalagitnaan nga sila ng pag-uusap ng marinig ni Rosie ang hagik-gik ng kanyang anak at ang maliit na katok nga ng kanilang gate. Is mommy here? Malambing at kuryosang tanong pa nga ni Rosalie. Naku Rosalie, wala pa ata ang mommy mo. Sagot naman ni Mary. Natigilan nga si Rosie at dahan-dahan na napatingin nga kay Damian na nakatitig nga sa gate. Sunod-sunod ang paglunok nga ni Rosie at hindi malaman kung magsasalita ba o ano. Sabay silang napatingin sa gate nang mawala nga ang boses ng kanyang anak. Damian. Tawag nga ni Rosie. Ngumiti si Damian at agad na hinarap nga si Rosie. Uwi na ako. Natawa si Rosie at umatras ng konti. Mabuti pa nga. Mommy, I want to come po eh. Nagmamaktol nga na sabi nga ni Rosalie at dala na nga ang kanyang maliit na bag. Anak, hindi naman po pwede. Saad nga ni Rosie. Ngumuso na nga lamang si Rosalie at binitbit nga ang kanyang maliit na bag. Mommy, Yaya is not here po. Wala po kong kasama here sa house. Tama nga naman na tolang kasama ang kanyang anak kaya bumuntong hininga na nga lamang siya at pumayag. Ayaw niya rin naman ay pagkatiwala ang anak sa ibang tao dahil baka ano pa ang gawin ng mga to kay Rosalie. Panay nangangiti ng anak habang nakaupo nga sa kama at hinintay siya. Nang matapos sa pag-aayos
Agad na nga silang umalis at pumunta sa opisina ni Rosie. Good morning! Bati nga ni Alexis na laging nasalubong nga kay Rosie. At sino naman ang cute na batang to? Anak ko. Nakangiting sabi nga ni Rosie at kumaway nga si Rosalie. Oh my gosh! Ang cute niya! Napatili pa nga nasabi nga ni Alexis. Natawa na nga lamang si Rosie at agad na dinala nga ang anak sa kung saan ang kanyang lamesa. Mabilis lang ang oras kaya naman panay ang sulyap ni Rosie sa anak na kasama nga nila Alexis na naglalaro sa hindi kalayuan. Wala si Damien dahil gabi na nga raw. Babalik pa galing sa construction site. Tumaan ng tanghali ay sabay nga silang kumain ng anak sa kantina tagad nga na nakaramdam ng tawag ng kalikasan si Rosie. Anak, magbabanyo lang si mama ha? Dito ka muna kila tita Alexis mo at babalik ako kaagad. Paalam nga ni Rosie. Opo mama. Balik ako kaagad. Ngumiti nga si Rosalie. Sabay sabing magbe-behave nga siya. Pumasok nga si Damien sa opisina dahil nakalimutan nga niya ang blueprint ng company. Agad nga niyang kinuha ang mga yon sa kanyang opisina at nagmamadali na bumalik ngunit habang nasa hallway, napatingin siya sa batang nakaupo sa tabi ng malaking halamanan. Tila umiiyak at nawawala. Mommy! Sigaw pa nga ng bata. Napalingon-lingon nga si Damien at nasa huli na nga silang floor kaya paanong may nakaakyat na nga na bata sa floor ng opisina niya. Agad na naglakad nga si Damien at lumuhod nang makalapit nga sa bata na umiiyak na katakip nga ang mukha. Bata, naliligaw ka ba? Tanong nga ni Damien. Nasaan ang mga magulang mo at nandito ka? Malambing na ang tono nga ng boses niya. Dahan-dahang inalis nga ni Rosalie ang takip sa kanyang mukha at kusang natigilan nga si Damien nang mapagtanto kung sino ang nasa harapan niya. Nagkatinginan silang dalawa at parang nga siyang nananalamin. Ngunit nang itagilid nga ni Rosalie ang ulo, kusang napangiti si Damien. We met. Nakangiting sabi nga ni Damien. Sino ka po? Halata nga ang takot sa boses ni Rosalie. Ngumiti lang si Damien, ngunit halata nga ang panginginig ng kanyang kamay at halata ang tuwa sa kanyang mga ngiti. Damien, alam niyo po ba kung saan ako? Hinahanap ko po ang mommy ko eh. Nakangusong sabi nga ni Rosalie. Napatanong na nga lamang si Damien sa kanyang isip sa kung alam ba ng batang nasa harapan niya na siya nga man ito. Na alam kaya nito na matagal na nga niyang alam na may anak siya kay Rosalie. Kilala ko ang mommy mo. Ngumiti nga si Damien. Talaga po? Friend po ba kayo ni mama ko? Tumango nga si Damien at pinigilan ng sarili na hawakan ng bata. Yes, she's my secretary. Secretary? Natawa na nga lamang si Damien, ngunit ang kanyang tawa ay labis. Naghalak dahil nagkita na nga sila ng kanyang anak. Matagal na nga niyang alam na may Rosalie, ngunit kailangan niya ring pumunta sa ibang bansa at bantayan sila. Si Damien ang nag-provide ng lahat ng kailangan nga ni Rosalie dahil hindi nga siya pwedeng lumapit dahil alam niyang magagalit nga si Rosalie. Ngunit ngayong nasa harapan nga niyang anak, baka pwede na. Mommy! Malakas sa sigaw nga ni Rosalie at binitawan nga ang kamay ni Damien para tumakbo sa umiiyak na si Rosie. Rosalie, saan ka galing? Pinag-alala mo. Nag-alala na tanong nga ni Rosie pero natigilan. Nakita nga ni Damien na natigilan nga si Rosie nang makita siya. Parang nakakita nga ito ng multo kaya gustong matawa ni Damien. Ngunit pinanatili lamang niya ang blangkong muka. Nihelp po ako ng friend mo po, Mommy. Ang gwapo po niya. Tinuro nga siya ni Rosalie na kumaway at ngumisi. Damien, tawagan ni Rosie. Nakita ko siya sa hallway sa floor. Mabuti na lang at walang masyadong tao doon. At nandito ka sa kantin. Sinamahan ko na siya papunta doon. Paliwanag nga ni Damien. Diba Mommy, ang bait niya po? Nakangiting sabi pa nga ni Rosalie at tumakbo na nga lang papunta kay Damien. Thank you po. You're welcome.
Mag-usap tayo after work mo. Tumikim nga si Damian at tinignan si Rosie. Kabado man, matapang na hinarap nga ni Rosie si Damian. Huminga siya ng malalim at agad na umupo. Nasa VIP room sila ng isang resto at kitang-kita ang mga building at magagandang tanawin galing sa veranda. Naanimoy maabot mo na ang langit at ang hangin ay presko. Kilala mo na si Rosalie? Sabi nga ni Rosie. Halata sa panginginig ni Rosie sa labis na kaba. Ngunit nga, para sa anak, gagawin niya. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyong lahat ang tungkol kay Rosalie dahil natatakot pa rin ako hanggang ngayon. Saan? Wala ka namang dapat ikatakot Umiling nga si Rosie at kinagat ang labi. Matagal akong nagtago sa ibang bansa para kay Rosalie. Ilang taon akong nandoon at ngayong nagtatrabaho ako sa iyo na parang walang nangyari sa pagitan natin. I was scared. Hindi dahil ayoko sa iyo kundi dahil baka kunin mo sa akin ang anak kong si Rosalie. Napaka hindi mo magustuhan ang anak ko. Kaya mas pinili kong inilayo nga ang anak ko sa inyong lahat. I was very young when I had her and I was too naive to make decisions. But I was too excited to see her. Sabi naman ni Damian. Napatingin si Rosie kay Damian dahil hindi niya maintindihan ang gusto nga nitong sabihin. At bakit tila kalmado ang postura nito? Hindi na lang pinansin ni Rosie ang mga nasa isip niya dahil ang importante ay magkausap nga sila tungkol sa kanilang anak. I saw you when you're pregnant with her. Ano? Napaawa nga ang labi ni Rosie sa sinabi nga ni Damian. Ngumiti si Damian at nanatili ang tingin sa kanyang harapan. Nung nalaman ko na buntis ka, sinabi ko sa sarili ko na aalagaan kita at gagawin ko ang lahat para sa inyong dalawa ng anak natin. Nung lumipad ka sa ibang bansa, nandun rin ako. Kada check-up mo nandun rin ako. Kada cravings mo, sa kahit na ano nandun rin ako. I was with you for 9 months, Rosie. Hindi makapagsalita si Rosie at nanatiling nakatingin kay Damian. Hindi niya alam ang nararamdaman niya dahil sa loob ng 9 na buwan, wala siyang nabalitaan tungkol kay Damian at hindi niya alam ang sasabihin dahil gulat siya. Nung narinig kong ayaw mo akong makita dahil akala mo iiwan kita at hindi ko tatanggapin ang anak natin, nandun lang ako. Lagi akong nagtatago at lagi kong sinisilip ang mga ginagawa mo. I have my investigator on my side. Alam ko kung nasan ka. Anong ginagawa mo at sinong kasama mo? I heard our daughter cried for the first time. Narinig ko rin ang tawa niya. Nakita ko rin ang paglalakad niya. Natawa si Damian at huminga ng malalim. Plano kong maging acting president ng kumpanya dahil alam kong nandun ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanungan ni Rosie. Kapag sinabi ko, hahayaan mo ba akong lapitan ka? Ang importante na lang sa akin ay na-fulfill ko ang pagiging ama ko kay Rosalie kahit napatago. Tinignan ni Rosie na nagiwas nga ng tingin si Damian. Ang mahalaga sa akin ngayon ay nakita siyang masaya. Hindi makapagsalita si Rosie. Napagtanto niya na naging maganang buhay niya noon at sunod-sunod ang blessings na nakuha niya kahit na single mom siya dahil pala lahat kay Damian. Ang paghihirap niya noon ay biglang gumaan dahil kay Damian. Meron kasi ito sa likod niya noon pa man. Nangingilid nga ang luha sa mga mata niya dahil kahit galit siya noon nagawa pa rin ni Damian. Puna ng mga bagay o oras para kay Rosalie at bigyan siya ng oras na mag-isip. Let's go home? Sabi nga ni Rosie. Gulat na napatingin nga si Damian sa kanya ngunit buo na ang kanyang desisyon. You want to see your daughter, right? Alam kong na matutuwa siya kapag nagkita kayong dalawa. Knowing na binantayan mo siya hanggang ngayon. Ngumiti nga si Rosie. Are you sure? Gulat pa rin nga si Damian. Bago pa magbago ang isip ko, sabi nga ni Rosie. Sakay ng kotse agad nga silang pumunta sa bahay nga ni Rosie. Nakapagdesisyon nga agad siya dahil alam niyang gusto rin yun ng kanyang anak at isa pa, hindi na rin naman siya bata pa. Na habang buhay nga nadala ang takot. Hindi rin naman habang buhay nandyan siya, kaya naman habang maaga pa okay pa ang lahat, she wants Rosalie to meet his father. You know her already,
Kayo na lang mag-usap, besides, may picture naman siya. Sabi nga ni Rosie. Galit ka ba? Masyado ng gabi at isa pa. Tanong nga ni Damian. Damian, hindi mo ko iniwan sa loob ng maraming taon na iniiwasan kita at ngayon nalaman ko na galing sa'yo halos lahat ng mga blessings dati. Hayaan mo kong bumawi. My daughter needs you. Tsaka na natin pag-usapan pagkatapos ng relasyon nating dalawa. At kay Rosalie, hindi na rin naman tayo mga bata pa. May anak na tayong dalawa. Ipagkakait ko bang kasiyahan ng anak ko? Ngumiti si Damian. Nangilid ang luha sa mga mata nito at agad na hinawakan nga ang kamay ni Rosie. Sabay silang pumasok at nakita nga ni Rosalie na nasa living room. Bumaba nga ang tingin nito sa magkahawak nilang kamay ni Damian, kaya agad na binitawan nga ni Rosie si Damian at lumapit nga sa anak. I know you want to meet him. Nakangiting sabi nga ni Rosie. I lied to him earlier po mama na I didn't know him. Sabi naman ng bata. That's fine. Pero hindi mo na gagawin yun, okay? Now you can go to your dad. Nakangiting sabi pa nga ni Rosie. Mahaba ang naging pasensya nga ni Damian habang hinihintay nga ang kanyang mag-ina. Ngayon na nga lamang ulit siya. Nang hina, mangyakapin nga siya ni Rosalie. Pakiramdam ni Damian. Ngayon na nga lamang ulit siyang malambot dahil sa oras na yakapin nga siya ni Rosalie. Yun rin ang oras na tumulong nga ang luha sa kanyang mga mata. Daddy, I know you, Daddy. I'm sorry I lied. Umiling nga si Damian. It's okay, baby. Hindi ako galit. Hinaplos nga ni Damian ang likod ng anak. Sinandal nga ni Rosalie ang ulo sa balikan ni Damian. I love you, Daddy. Mas lalong nanghina nga si Damian at agad na tumango at hinigpitan ng yakap ng kanyang anak. Kinabukasan nagising nga sina Rosalie at Rosie dahil nga sa paghahanda sa pagpunta nila sa mga magulang ni Damian. Ito ang unang beses na papunta nga siya dahil madalas ay ang ama lang ni Damian ang kasama niya sa trabaho. Maganda silang dalawa at mabilis na nagbihis nga nang marinig nga ang busina ng kotse. Mommy, nandyan po si Daddy! Sigaw nga ni Rosalie. Tara na, nakangiting sabi ni Rosie. Kagad kinuha nga ni Rosie ang kanilang bag at agad na lumabas ng kwarto. Napatingin sa ibaba si Rosie nang makita ang kanyang ina at si Damian na nag-uusap. Napangiti si Rosie at agad na bumaba kasama nga ang anak. Oh, nandiyan na pala sila. Nakangiting sabi nga ni Rosalinda. Good morning. Sorry kakagising lang namin. Natawa na nga lamang si Rosie. It's okay. Mauna na po kami, Tita Rosalina. Tumango si Rosalinda at tinignan si Rosie. Mag-ingat kayo at mag-enjoy. Yumakap nga si Rosie sa kanyang ina at agad naman silang sumama kay Damian. Hawakan ni Rosalie ang kamay ni Damian kaya napangiti si Rosie at agad na sumakay sa kotse. Mamimit ko po ba sila, Lola? Tanong nga ni Rosalie. Yes, gusto ka nilang makita. Nakangiting sabi naman ni Damian. Talaga po? Excited na rin po akong makita sila. Nakangiting sabi ni Rosalie at talagang pinatong ang magkabilang siko sa upuan ng kanyang amatina. Sigurado akong matutuwa sila na makita ka. Nakangiting sabi nga ni Rosie. Nakarating nga sila sa mansyon at agad na nakita nga ni Rosie ang mga sasakyan at napawang naman ang labi ni Rosalie dahil sa mga koleksyon ni Damian at ng kanyang pamilya na may mamahalin. Bumaba nga sila at nakita ang dalawang matanda na nasa pintuan at nakakagulat na nandito nga si Dieter Velasquez, ang ama ni Damian kasama ang asawa nga ni Claire. Siya na ba si Rosalie? Ang gandang bata. Nakangiting sabi pa nga ni Claire. Yumukod si Rosalie at ngumiti nga sa kanila. Good morning po, Lola at Lola. I'm Rosalie po. Natawa nga si Claire. Napakabait na bata. Napatingin si Claire kay Rosie. Nagulat nga si Rosie nang bigyan nga siya ng mainit na yakap ni Claire. Pagkatapos nila sa labas, ay agad nga silang pumasok at napakaraming pagkain sa lamesa. At talaga naman na hindi makapaniwala si Rosie sa sobrang init ng pagtanggap nila sa kanilang mag-ina at may mga regalo pa.
Nag-aaral na po si Rosalie. Lagi po siyang may award na inuuwi sa akin at palagi pong kasama sa mga contest sa school kaya bilib na bilib talaga ako sa batang to. Pagmamalaki pa nga, nasabi nga ni Rosie, ang galing naman, talagang may dugong Velasquez ang batang yan. Kaya naman panay ang alis nitong si Damian at ikaw pala ang binabantayan. Yes, I know what happened. Nagulat na nga lamang si Rosie at ngumiti. I'm so sorry po. Umiling nga si Claire at ngumiti. Naiintindihan kita, Rosie. Gusto lang natin na mapabuti ang kalagayan ng ating anak. Isa pa, nandito na tayong lahat. Let's just enjoy what we have right now. At gusto ko rin na bumawi sa apo ko. Pagkatapos nga nilang kumain, agad na pinanood nga ni Rosie ang anak na namamanghanga sa mga laruan na nasa box. Sa kanyang lahat ng yun kaya naman hindi maiwasan ni Rosie na maging masaya sa anak. Ilang minutong nakalipas, pumunta nga si Claire at Rosie sa kusina para magluto nga ng kanilang merienda. Hinawakan nga ni Rosie ang mga tinapay at iba pang ingredients. Mahal na mahal ka ni Damian. Kung alam mo lang ang mga ginagawa ng batang yan, ayaw talagang magpaawat. Gusto niya, siya lagi ang masusunod at kulang na lang pigilan namin siya na lumapit sa'yo. Buti at nakinig ang batang yan na hayaan ka. He even talked to his dad na magpalit silang dalawa para makita ka niya. Ganyan kabaliw si Damian sa'yo. Natatawang kwento nga ni Claire. Ginawa niyo po yun? Nilagay ni Rosie ang cheese at itlog sa tinapay. Tumango si Claire at ngumiti. Baka sama ng lungkot sa mga mata ng ina ni Damian. He always cry. Kapag hindi kanya nakikita, lagi ko siyang nakikita na nakatulala o puro alak ang iniinom niya. Kaya natutuwa talaga ako na ngayon. Masaya siya. Please, Rosie. Please, I don't want to see our son to be miserable again. Ayoko na ulit makita si Damian na sobrang lungkot. Mahal na mahal ka ng anak ko at alam ko na hindi ka niya iiwan. You mean so much to him. Ma'am, mahal na mahal ko din po si Damian. At hindi ko rin po ata kayang makitang malungkot siya. Mahal na mahal ko rin po siya ng anak namin at tinaayos po namin ang relasyon namin. Ako pong bahala kay Damian. Nasa ganun nga silang posisyon. Dumating nga si Damian kaya naman kanya-kanya nga silang singhot at nagtawanan. Ma? Pinapaiyak mo ba si Rosie? Nanlaki ang mga mata ni Damian. What? Are you accusing me? Nanlaki pa nga ang mata ni Claire. Natawa na nga lamang si Rosie nang hinawakan nga ni Damian ang kanyang bewang at pinagmasdan siya. At ang buong mukha ni Rosie. Napailing na nga lamang si Rosie at hinawakan ang kamay ni Damian. Pumunta kaya kayo sa kwarto? Nasa na ba ang asawa ko? Nagtawanan nga silang dalawa at agad na pumunta sa itaas at sa malaking balcony, sabay nilang pinagmasdan ang anak na nakikipagtawanan, nakikipaglaro kay Dieter. Natigilan nga si Rosie nang iyakapin nga siya ni Damian sa likod. Thank you. Ito na ata ang pinakamasayang araw sa buhay ko, to finally have you and our kid. Bulong nga ni Damian. So, hindi ka talaga nagbibiro noon nung tinanong mo sa akin ang anak natin? Tinagilid nga ni Rosie ang ulo para bigyan ng espasyo ang ulo ni Damian. Natawa si Damian. Gusto lang kitang takutin ng mga oras na yon. At effective naman. Napailing nga si Rosie ngunit maya-maya lang ay nagsalita nga si Damian sa gitna ng kanilang katahimikan na ikinabigla ni Rosie. Marry me, Rosie. Let's change your surname and be Mrs. Velasquez. Bulong na nga ni Damian. Papalitan na natin ang apelyido ni Rosalie. Sabi nga ni Damian. Napag-usapan nila, napalitan nga ang apelyido ni Rosalie, magiging ganap na nga silang Velasquez at nakakatuwa na pakinggan dahil alam nga ni Rosie na magiging maganda ang kalalabasan ng kanilang plano. Pumunta nga sila sa Boracay sa araw na rin na yun para nga makapag-bonding at magpahinga sa trabaho. Nag-assign nga si Damian ng mga tao para sa project na hindi na nga natapos dahil nga sa mga nangyari. Bakit hindi ako magtatrabaho? Tumaas nga ang kilay nga ni Rosie. Nang mapag-usapan nga nilang tungkol sa trabaho. Bantayan mo na lang si Rosie, sabi naman ni Damian. Ha? Hindi naman pwede na hindi ako magtrabaho dahil sanay ang katawan ko sa trabaho. Tsaka isa pa, sekretary mo ko.
Sabi pa nga ni Rosie. I can provide for our family, Rosie. Kahit pa magkaroon tayo ng maraming anak, ay kayang-kaya ko. Mayabang at nagmamalaki pa nga ang tono nga ni Damian. Napalunok na nga lamang si Rosie at namula ang kanyang pisngi. Katatapos lang nila sa pangdigmaan sa kanilang kwarto at ilang beses na nanakit nga ang katawan nga ni Rosie dahil sa pagkasabik nga ni Damian sa kanya na talaga naman na pinatulog nila ang anak sa kwarto ng dalawang matanda. Kahit na gusto ko pa rin magtrabaho. Ngumuso nga si Rosie. Umiling si Damian. Sigurado akong ilang linggo lang. Buntis ka na kaya. Damian, ang daming tao nakakahiya. Tumaas ang boses ni Rosie. Natawa si Damian. Baby, tayong dalawa lang dito. Kahit na, paano ka naman makakasiguro na mabubuntis mo nga ako? Pinanlakihan nga ni Rosie ng mga mata si Damian. Nilahat ko, Rosie. Sa araw-araw rin na yun, kasama nga ni Rosie ang kanyang ina na maglalakad-lakad sa dalampasigan dahil hindi na nga nila makita pa si Damian. Huminga ng malalim si Rosie ngunit agad rin na natigilan ng may makita nga sa di kalayuan. Ma? Tanong nga ni Rosie sa kanyang ina. Ngumiti si Rosalinda. Ito na ang oras, anak. Napiliin mo naman na magmahal. Sa kabila ng pinagdaanan mo, alam ko na gusto mo ring magmahal. Mano pong nangyayari? Tanong nga ni Rosie. Nakarating nga sila sa isang lugar kung saan nandoon si Damian. May lamesa sa gitna at dalawang upuan para sa kanilang dalawa. Naglakad nga si Rosie at tinalalaya naman siya ni Damian papunta sa isang malaking barko. Sumampa si Rosie at namangha dahil nga sa nakita at nanlaki nga ang kanyang mga mata nang makita ang anak na nakasuot nga ng pang-chef. Anak! Natatawang tawag pa nga ni Rosie. Enjoy, Mama! Nakangiting sabi pa nga ni Rosalie. Umupo si Rosie sa upuan at tinignan ang paligid na maraming ilaw na nakasabit at para lang siyang nasa typical na restaurant. Hinanda ang mga pagkain at hanggang ngayon natatawa pa rin siya dahil nga sa kanyang anak na hirap sa pagdala ng mga baso para ilagay sa kanilang lamesa. Thanks, Chef. Nakangising sabi pa nga ni Damian. You're welcome, sir. Humagikik si Rosalie. Nagsimula ng kumain at sobrang saya nga ng puso ni Rosie. Kulang na lang sumabog nga ang kanyang puso sa saya na naramdaman niya na nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata dahil nga sa ginagawa ni Damian. Kaya ba wala ka kanina? Nandito ka lang sa loob ng ilang oras. Pagmamaktol ni Rosie. I was busy preparing this for you. Hindi kasi tayo uuwi at nandito pa rin naman tayo. Naisip ko na i-surprise ka. Are you happy? Tanong nga ni Damian. Oo naman. Natawa nga si Rosie. Hindi ko akalain na nag-rent ka ng barko para dito. This ship is mine. Sada man ni Damian. Gulat na napatingin nga si Rosie kay Damian. Bakit pa siya magugulat? Isa nga si Damian sa pinakamayaman na tao sa business world. Hindi sapat ang mga daliri niya sa pagbibilang ng mga ari-arian ni Damian. Binili ko to nung buntis ka kay Rosalie. Nagusto ko sana, after mo mga anak, dito tayong tatlo. Ngumiti nga si Damian na saad yun. Kapag namimiss ko kayong dalawa, lagi lang naman ako nandito na nagawa kong ipa-engrave ang pangalan niyong dalawa. Damian, nangilid na nga ang luha sa mga mata ni Rosie. This is for you, Rosie. I worked so hard to be the best person you could ever have. Ngumiti nga si Damian at tumayo. Inilahad nga nito ang kamay. Now, can we dance? Saad pa nga nito. Hindi na nga nag-isip pa si Rosie at agad ngang tinanggap ang kamay ni Damian. Nakangiting hinawakan nga ni Rosie ang mga balikat nga ni Damian. At sabay na nga sila na sumayaw at hinayaan nga ang hangin na isayaw nga ang mga damit nga nilang dalawa. Inikot ka ni Damian si Rosie at natawa na nga lamang si Rosie at sinundan ng yapak ni Damian. Sa pangatlong ikot ay tila maging mabagal yon para kay Rosie at huli nga niyang nakita si Damian na nakaluhod na at may hawak na box. Damian! Gulat na tawag nga ni Rosie at napawang ang labi. Ngumisi si Damian. Matagal ko nang gustong gawin to.
At sa araw na to gusto kong malaman mo kung gaano kita kamahal, kung gaano ko gustong tumira sa isang bahay kasama ka, kung gaano ko gustong makita pagkagising ko sa umaga. Naasawa na kita. Nangingilid nga ang luha sa mga mata ni Rosie. Sa araw rin na to, gusto kong malaman mo na gusto kitang pakasalan at makasama sa habang buhay. Nilabas nga nitong singsing at agad na palunok si Rosie dahil napakaganda ng singsing na hawak nga ni Damian. Rosie, will you marry me? Nanginig man ang boses nga ni Rose. Nagawang itawid naman ni Damian ang kanyang sasabihin. Tumango nga si Rosie. Yes. Napasinghap si Damian at nanginig nga. Nasinuot nga ang singsing sa kamay ni Rosie. Niyakap nito ng mahigpit si Rosie na nagtawanan nga silang dalawa. Walang humpay na tumutulo ang luha sa kanilang mga mata. I love you. Bulong nga ni Damian. I love you to Damian. Nakangiting sa adaman ni Rosie. Hinalikan nga ni Damian si Rosie at sabay-sabay na lumabas sa gilid nga ang pamilya ni Rosie at Damian. Sabay silang pumalakpak habang nakatingin sa dalawang napatingin sa kanilang lahat. Yay! Sigaw nga ni Rosalie. Nagtawanan silang dalawa at agad na niyakap nga ni Damian si Rosalie at napangiti sa isa't isa. Years later, kinasal silang dalawa at masayang nanirahan nga sa kanilang simpleng tirahan. Ilang taon na ang nakalipas magmula nang ma-engage nga si Rosie kay Damian at ilang taon na nga rin ang nakalipas magmula nang ikasal nga silang dalawa. As if Rosie is not waking up on her dream, pakiramdam nga nito hindi pa rin siya makapaniwala na nangyari na nga ang pangarap nga niyang pamilya sa kanyang anak. Mama, malapit na po ang graduation ko ng high school, sabi nga ni Rosalie. May susutin ka na ba? Anong date ba yon? Tanungan ni Rosalie habang hawak nga ang pangatlo at bunso nga niyang anak. Next week po, nakangiting sabi naman ni Rosalie. Napaawa nga ang labi ni Rosie nitong mga nakalipas nga na araw. Naging abala siya sa trabaho maging sa Damian. Nagpapasensyang napatingin nga si Rosie sa kanyang anak at pinaglalaruan ang kamay ni Denver. Rosalie, pasensya ka na at nakalimutan ni Mama. Mahinang sabi nga ni Rosie. Po, okay lang po Mama, alam ko naman po na abala po kayo sa trabaho at sinabi ko lang po ang importante naman po, makakapunta kayo, di ba? Nakangiting tanungan ni Rosalie. Tumangaw si Rosalie. Oo naman, pupunta kami at hindi pwedeng absent kami sa pinakamasayang araw mo. Akala nga ni Rosie, sa mga nakalipas nga na taon ay magiging madali para sa kanya ang magtrabaho at mag-alaga nga sa mga anak. Akala niya malaya nga siyang magagawa ang lahat ng gusto niya. Ngunit nang maisip nga niyang tama si Damian, gusto niya na nga lamang manatili sa kanilang bahay at pagtuunan ng pansin ang mga anak. Bibili kami ng damit ng papa mo at kami nang bahala sa lahat, okay? Nakangiting sabi nga ni Rosie. Niyakap nga ni Rosalie ang kanyang ina. Opo Mama, I love you po. I love you anak. Nakangiting sabi nga ni Rosie. Sa mga nakalipas sa taon ay naging maganda ang negosyo nga ni Damian at iba't ibang project ang nagawa nito kasama ang ama. Masayang masaya si Rosie dahil unti-unti na nga nilang natutupad ang mga pangarap nila, ang mga gusto nga nilang gawin para sa kanilang mga anak at maging sa pangarap nga nilang bahay. River, tawagan ni Rosie sa pangalawang anak na dala naman ang skateboard at mukhang aalis. Saan ka naman pupunta? Mommy, ngumiti si River at naglalambing na yumakap nga sa kanyang ina. Aalis lang po kami ng kaibigan ko, I'll be at home in the evening. Sinabi ko na hindi ba? Hindi ka na mag-skateboard at delikado ang bagay na yan. Napag-usapan na natin to. Pero mommy, gusto ko po yung ginagawa ko eh. Uuwi naman po ko na wala pong sugat. Mumuso pa nga sa River. Napabuntong hininga si Rosie. River? Sige, basta umuwi ka ng maaga. Ngumiti si River at hinalikan si Rosie sa pisngi. I love you, Mama. Linggo nang lumipas ay naghanda nga sila sa graduation ng kanyang panganay na anak. Sikreto silang naghanda ng surprise para kay Rosalie. Katulong ang asawa, naghanda sila ng pagkain at maraming upuan
para sa mga bisita. Kumuha rin si Rosie ng chef para sa mga pagkain at event organizer. Nasa kotse na si Rosalie papunta sa school. Sabi nga ni Damian, "Okay, magbibihis na ako." Nakangiting sabi nga ni Rosie. Mas excited pa nga si Rosie kaysa kay Damian. Kaya naman, nang makapagbihis agad nga silang nagpunta. Sa kotse at sumakay na nga papunta sa school. Pangarap lang ito ni Rosie pero dahil sa trabaho at asawa, nagagawa niya ang mga gusto sa anak. No, okay lang na wala siya. At least, meron ang mga anak niya. "Nandito na tayo," sabi nga ni Damian. "Excited na ako, tara na. Baka maliit tayo eh." Natawa na nga lamang si Damian at tinalikan ang noo ng asawa. "You're the best, Mom." Ngumiti si Rosie at agad na bumaba para makita ang anak. Nang makarating sa gymnasium, agaw pansin silang lahat, kaya naman ngumiti si Rosie. At nang makita nga ang anak kaya agad nga niya itong tinawag. "Mommy!" "Oh my God, kumpleto po kayo." "Syempre hindi kami papayag na hindi makapunta." Saad nga ni Damian at kinurot nga ang pisngi ng anak. "Daddy, ang makeup ko po." Ngumuso pa nga si Rosalie at nagtawanan na nga lamang silang lahat. Buong oras ay hindi mapigilan ni Rosie. Natitigan ang anak at makaramdam ng saya sa kanyang puso. Hindi niya matago ang emosyon lalo na tinawag ang kanyang anak na summa cum laude. Tumayo silang mag-asawa at agad hinawakan nga ang bulaklak at sash para sa kanyang anak na nakatayo sa hagdan. "For you," nakaiting sabi ni Damian. "Wow! Is this 100,000? Mas malaki pa po ito kaysa sa akin eh." "Millions." Mayabang na bulong pa nga ni Damian. Sabay-sabay silang umakyat sa stage. Sinabit nga ni Rosie ang medal sa leeg ni Rosalie na nakangiti. Ilang picture shots rin ang kinuha nila bago sila bumaba ng stage at ihatid nga ang kanyang anak sa upuan. Pinunasan nga ni Rosie ang kanyang luha dahil nga sa kabila ng paghihirap na pinagdaanan nilang mag-ina, napatunayan ni Rosie na magaling siyang mag-alaga. "I'm so proud of you. You made it," bulong ni Damian. Napangiti si Rosie at hinawakan ang kamay ng asawa. "Salamat sa tulong mo. Basta magkasama tayong dalawa. Kaya natin, okay?" Si River na ang susunod. Nakaising sabi nga ni Damian. "Please, kausapin mo si River ah." Saad nga nito. "Hayaan mo siya. Malaki na rin siya." "What?" Hindi makapaniwala na tinignan ni Rosie ang asawa. "Pag nasugatan, dalhin sa ospital. Kapag nadapa, muling tumayo." Nagibit balikat na nga lamang si Damian at hinawakan ng kamay. "Kaya natin. Kahit na marami tayong pagsubok, sinubukan pa rin natin na ayusin lahat ng problema natin." Napailing na nga lamang si Rosie dahil kahit ang asawa niya talaga naman alam kung paano siya pakalmahin. Masayang-masaya nga sila sa kanilang pamilya at sa lahat ng blessings na binibigay ng may kapal sa kanila. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat at comment down below lang po sa mga gustong magpa-shoutout. Shoutout po sa mga sumusunod. Helen Murillo, Jenjen, Erlinda Gabriel, Renato, Leticia Kaabay, Josephine Gabule, Iris Badjongan, Ana Espinosa, Susan Upaga, Ernesto Rosel, Carnira Hugh, Marlene Nang, Annalie Flor, Ofelia Gaetano, Annalyn, Presbyteros Rose, Merlin Bilbar, Romana Gorospe, Florida de Vera, Juliet Caday, Wilma, Dens, Valeria, Donato, Gamilong, Finang, Jocelyn Lovirana, Rubio Mirna, Chabidal, Loida Villaruz, Lourdes Banog, Presbyteros Rose Leng, Mila Gatbonton, Josie Tabing, Froilan Villarasa, Valerie,
Miao, Eric Opao, Leia, Lloyd Salon, Jomira Bueno, Fe Navares, Felia Rojas, Teresita Schmid, Janice Marukin, Lydia Rosal, Ofelia Gaetano, Cleo, Nesbeth Hanaban, Maribel, Rose Mar Tinito, Imelda Forteza, Imelda Bardolaza, Dani Nafarete, Merlilyn Linley, Julie Ann, Celi Amino, MJ Vlogs, Happy Beach Vacation, Anita Hernando, Felma Cabato, Gloria Amon, Liliano Bebe, Melds Nagales, Fat Mamansul, Kidim Tess, Sunshine, Shay Melody, Grace Cubar, Marlo, Elibit, Rosana, Flor de Liza, Wilson Ravelo. Shoutout po sa lahat.